Pag-usapan natin yan ang lagay ni Gian kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, ngayong araw nakatakdang putulin yung tuhod mismo ni Gian. Kamusta na kaya si Gian? Yes, Pops Ray, ngayong araw nga nakatakdang putulin na yung left knee ni Gian at dapat 10 a.m. siya nakaschedule. Kaya lang natagalan daw yung nauna sa kanya. Kaya in-update tayo ng kanyang mother na 2:55, kinuha na siya sa kanyang room at dinala na siya sa operating room. At ang sabi daw sa kanya ng surgeon, tatagal ng mahigit 10 hours yung procedure. Yes. Oh. Kaya most likely, Pops J, 1 a.m. pa tayo ulit ma-update ng kanyang mother. Itong pagputol sa left knee ni Gian, ito lang ba ang nakikitang paraan ng paggagamot para dito sa bata? Yes, Pops Ray, itong klase ng cancer daw kasi na ito, napakabilis kumalat. Kaya ang tanging paraan lang talaga ay putulin yung parte na yon. Oo. Dito sa Pilipinas, yung traditional way nga daw ng pag-opera sa osteosarcoma ay talagang kailangang putulin yung part, lalo na yung binti. Pero sa ibang bansa, Pops Ray, hindi na kailangan gawin yan. Basta may early diagnosis, chemotherapy, radiotherapy, tapos other procedures lang. Nakaka-survive naman yung pasyente kahit hindi maputulin pa. Okay. Usually, ito na yung final option eh. Yes, para hindi kumalat yung cancer sa katawan ni Gian. Alright. Ito, bukod sa paika-ika, may iba pang idinadaing si Gian. Yes, Pops Ray, ayun yung unang-unang nakita, napansin ng kanyang mother, yung paika-ika nga siya. Tapos, Pops Ray, dinala pa pala si Gian sa manghihilot. Okay. Kasi uso daw sa Quezon Province yung mga hilot at sabi nga ng mga tanda, baka meron lang ugat na nadali. Pero simula daw noon, lalong nahirapan si Gian, talagang namimilipit sa sakit. Tapos, unti-unti na lang napapansin na namamaga, lumulobo na yung tuhod ni Gian. At ayun nga, nung dinala sa ospital, ayan na, cancer na pala yung sakit ng bata. Sinasabi nga nila, isa ito sa pinakamasakit na cancer, Yes. Itong sa buto. Bukod sa pagtama dun sa kanyang tuhod, dun sa may upuan, may iba pang tinitingnan dahilan bakit nagkaroon ng cancer itong si Gian. Pops Ray, alam mo, konti lang pala yung mga cancer na talagang Di ba ganun napipinpoint. talaga na? Oo, napipinpoint kung ano talaga yung pinaka-root cause. Halimbawa, di ba, pag lung cancer, automatic, paninigarilyo yung dahilan. Okay. Pero itong maraming klase ng cancer, kabilang itong bone cancer, na hindi pa talaga ma-pinpoint yung root cause niya. Pwedeng genetics, nasa lahi, namamana, environmental. Pero itong isa pa nilang iniisip na posibleng dahilan, sa father's side daw kasi ni Gian, ay merong history ng may cancer. So iniisip nila, baka kahit paano nakapag-ambag yun sa pagkakaroon ng cancer ng bata. Matapos ang operasyon, Yeda, masasabi bang ligtas na si Gian dito sa kanyang karamdaman? Pops Ray, tuloy-tuloy yung pag-monitor pa sa case ni Gian dahil napansin nga natin, di ba, na talagang kinalbo na siya dahil sumailalim na siya sa chemotherapy. Then after nga naputulin yung kanyang left knee, tuloy-tuloy pa rin yung chemotherapy niya. Sabi, 6 cycles or more pa daw yung kailangan pagdaanan ng bata. Then maintenance pa para syempre dun sa kanyang ginawang procedure ngayong araw. Nabanggit may maintenance, Yeda. Magkano na ang gastusin ng pamilya at magkano pa ang kakailanganin nila? Ayun. Pops Ray, tinanong natin yan, pero hanggang ngayon daw kasi wala pang binibigay sa kanila na running bill sa ospital at wala din daw silang ideya dahil hindi sila tinapat kung magkano ba yung aabutin ng operasyon. Pero tinanong natin kay Dr. Robert, yung general surgeon na interview natin, kapag ka government hospital, minimal na lang naman yung binabayaran kasi merong PhilHealth, other agencies sa pwedeng lapitan. Pero kapag ka private, pumapatak na mababa, 50,000, usually umaabot pa yan ng 150,000. Pero ayun, sa case naman ni Gian, sa government hospital naman sila ngayon. Pero kasi Pops J pala, after nga ng operation, tuloy-tuloy yung chemotherapy. Yung chemotherapy ni Gian, isang beses, umabot na ng 59,000. Mahal yun, no? Yes, 6 na session pa yung kailangan, 6 na cycle pa o higit pa. Kaya talagang nangangailangan pa rin po sila ng tulong. Correct. Tapos obserbahan pa siya, no? Kung ano pa ang nararapat gawin. Okay, maraming salamat. Mobile Journal Yeda Pascual.